Sige, simulan na natin. Ilang ama ba ang tinuturo ng Panginoong Hesus sa mga lingkod niya? Ilang ama? Nakalagay nga dyan, bro, liwanag naman, binasa na ako. Oo, nandyan na siya. Oo, nandun na siya, bro. Oo, nandun na siya. Okay. Sino ba talaga ang nagsusugo? Both, yung ama o both yung anak? nagsusugo. Both ang So, nagsusugo. pwede pala sila? Pwede. Hazel, pasok. Sa Isaiah 34:16, meron bang sinabi ron na yung aklat ng Panginoon walang kulang pagdating sa kaligtasan? Meron bang word na nakasulat na pagdating sa kaligtasan? Ng katotohanan, kumuha tayo ng isang example sa Biblia. Taong hindi itinakwil yung sinalita ng Kristo na siya ay tao. Ng hangin sa kanyang mga dakot, sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan, sinong nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa, ang ama, o di dalawa sila na. So paano mangyayari na pag tumanggap ka ng tatak ng halimaw, nakipag-isa ka sa halimaw, may habag ang Diyos pa rin sa'yo, o habulin ka pa rin yan ng biyaya, iligtas ka pa rin niya? Wala pong nakasulat ng ganyan sa Biblia. Pero sa aral namin mga JW, yung pagkabuhay muli, sabi ko patungkol yun sa buhay patungo sa langit. Tagal ang paglalakbay mo at kailan ka babalik. Kaya pinayagan ako ng hari at sinabi ko sa kanya kung gaano katagal akong mawawala. Si Jesus na ang nagsabi, katotohanan, hindi yung sayo. Another, ginamit mo yung kay Robredo, ang tinutukoy doon, yung pagiging, nila, brother, authority. Ba? Ulitin natin ang tanong yung Holy Spirit ba, yun din ba ang daan? Yes or no? Oo, dahil siya rin si Jesus. Okay. Saan talata natin mababasa na sinabi ng banal na kasulatan na ang daan ay ang Holy Spirit? Ang iglesia na pinatag ni Kristo. Dahil mo na naka-live ka na, saka tayo mag-umpisa. Okay na to, Sam. Okay, live na? Okay. So magandang gabi mga kapatid na sa mga nandito, sina Bilaan, Tonton, si Gilier, si Nad, ako, si Rasya. So magandang gabi sa ating lahat at sa mga nanonood sa live at sa mga makakapanood pa. So ngayong gabi meron tayong debate sa pamagitan ng Katoliko at sa SDA. So ang paksang kanilang patutunayan ay na ang baboy ay pwede nang kainin sa panahon ngayon ayon sa Biblia. Yan ay patutunayan ni Rasya, isang Katoliko. Yan naman ay pasasubalian ng ating kapatid sa Sabarista na si Guillermo Pacana. Okay? So, affirmative. Kung handa ka na, pwede ka na mag-umpisa. Bigyan kita ng 10 minuto para sa iyong presentation. Oras natin ngayon, alas 8:22, matatapos ka alas 8:32. Sige, napakaraming salamat sa ating moderator. Yung tema namin, patutunayan ko ang baboy ay maaari ng kainin sa panahong Kristiyano sa Bagong Tipan. Una, babasahin ko muna yung CCC paragraph 582. Sabi dito, going even further, Jesus perfect the dietary law, so important in a Jewish daily life by revealing in
judgical meaning through a divine interpretation. Whatever goes into a man from outside cannot defile him. So, thus he declare all food are clean. Yan po yung isa sa mga doktrina namin. So, magsisimula ko sa talatang Colossians 2:16 to 17. Sabi dito, sino nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So malinaw dito, no, na ito ay pumapatungkol sa mga taong naghuhusga, nagja-judge ng patungkol sa pagkain, lalo na yung mga kaibigan natin SDA, na sabi sa talatang ito ay wag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. So unang puntos, ang Biblia ba ay nagtuturo na nalinis na yung tinatawag na marumi gaya ng baboy sa lumang tipan. Babasahin natin ang Biblia dito sa Mark 7:15. Sabi dito, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanang ng dumi. Sa salitang ito ay nalinis na niya ang lahat ng pagkain. Dito malinaw na sinabi ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay nalinis na. Ibig sabihin, pag nalinis na, yan ay madumi noon. Sabi dito, ito'y nalinis niya. So pag sinabing lahat, ibig sabihin no exception to. So ano yung nalinis? Nalinis. Ito yung mga binabanggit doon sa Leviticus 11:7-8. So sinabi ni Jesus dito malinaw na ang lahat ng pagkain, kung sabihin niyang hindi lahat, pwede niyang wag paniwalaan ang sinabi ni Jesus dito, no? So, isa sa atin ding ebidensya dito sa Acts 10:10-15. Sabi dito, at si Pedro ito, merong revelation dito na naganap, at siya'y nagutom at nagnanais kumain. Tatapwat samantalang naghahanda sila ay nawalan siya ng diwa, at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa, na dooy naruroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa. Take note, lahat ng mga uri ng hayop na may 4 na paa. For sure, merong baboy dito. At ang mga nagsisigapang sa lupa at mga ibon sa langit. Sa 13, at tumating sa kanyang isang tinig, mantindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, at ang nalinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyari makaitkatlo, at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. So malinaw dito mga kapatid na inutos mismo ng Diyos na ipakain ang lahat ng 4 na klase ng hayop, kasama na yung baboy. So malinaw na sinabi ng Diyos na magpatay ka at kumain. At sabi ni Pedro, tinawag niya itong marumi at karumaldumal dahil dito si Pedro ay hindi talaga siya kumakain dito. Ngunit sinabihan siya ng Diyos na huwag mong ipalagay na marumi. Ang nalinis na ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga marurumi ay nalinis na ng Diyos. So malinaw sa talata, mga SDA, sabi ng Diyos, ang nalinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Kaya kung sasabihin na mga SDA na marumi pa din yan, mga anti-Kristo mga ito. So kaya nga si Pedro dyan nakisalo doon sa mga hintil na kumakain ng kahit na ano. So
meron tayong mababasa, itatanong niya kung meron bang mababasa sa lumang tipan na noon pa man pinapakain na yung hayop na yan. So, babasa tayo dito sa Genesis 9:3. 5 Sabi minutes. dito, every creature that lives and moves will be food for you. As I give the green plants, I have given you everything. Ibig sabihin doon pa sa Genesis, pinapakain na yung baboy na yan. Malinaw yan. Every creature, every animals. Yan. So, napakalinaw, no? Ngayon, pupunta tayo sa ano ba yung mga taong hindi kumakain ng anuman. Ano ba yun? Ano bang sabi ng Biblia? Sabi dito sa Romans 14:2. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. So ito palang mga taong kumakain ng anuman, ito yung mga strong faith. Meron sila ay mga strong faith. Ngunit yung kumakain lang ng gulay, hindi kumakain ng kahit anuman, tinatawag ng Biblia na mahina sa pananampalataya. So malinaw naman dito na itong mga SDA na sinasabi nilang hindi sila kumakain ng anuman, tinatawag silang sa Biblia na mahina sa pananampalataya. So, pupunta pa ba tayo dyan sa iglesia o sa church na yan na mahina sa pananampalataya? Ayon lang din sa Biblia. So, bakit ba sila masyadong focus doon sa pagkain? No? Sabi dito sa Hebreo 13:9, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang magpanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na yan ay wala namang natamong pakinabang. Kita mo na? Yan yung mga tao gaya ng mga SDA na napaka-focus sa pagkain. Sabi ng Biblia, ang utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Dahil nga, sabi doon ni Jesus na hindi yung pumapasok sa bibig dahil lumalabas lang naman ito sa daanan ng dumi, kundi yung galing sa puso, pumupunta sa utak, syempre, at lumalabas Last 2 minutes. So, napakalinaw ng ating ebidensya na ang Biblia ay nagtuturo na ang baboy ay pwede nang kainin sa mga panahon ng Kristiyano. Walang binanggit si Jesus na huwag kayong kumain ng baboy, walang ganon. At sinabi sa Biblia na ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. At kung mapapansin nyo, isa sa aral ng demonyo ang pagbabawal sa pagkain, gaya ng mga ginagawa ng mga SDA. Ito ay sinabi doon sa bagong tipan na isa sa mga aral ng demonyo ay pagbabawal sa pagkain. So, sana mag-isip-isip na yung kaibigan nating mga SDA na aral pa ba ng Diyos yung sinusunod nila. Last 1 minute. Salamat. Wini-wave ko na yung time ko. Salamat. Okay, so maraming salamat Rasha sa iyong presentation patungkol sa iyong papatunayan na ang pwede ng so ngayon naman ay pagbibigyan natin yung negative. Copy ka. Copy ka saan? Sam, copy ka Sam? Kung handa ka na, pwede ka nang magtanong sa kanya. Sam.
Mahina, Sam, yung signal mo. Hello, Sam. Guillermo Test Paca- lang. Hello. Yan, Marin, ano ba? Yan. Bumalik. Sige. Pakiulit Hello, nga, Sam. Marin, ano? Konti, Sam. Ano lang. Okay. Okay. Yung sinabi ko kanina, no? So, maraming salamat, Rasha, sa iyong presentation. So, dahil tapos na yung time mo, winib mo na yung natitirang 1 minuto. So, ibibigay natin yung oras sa negative side para i-cross-examine yung mga sinabi mo kanina. Gilier, kung ready ka na, pwede ka na magtanong, no? Kay Rasha. 10 minutos ang aking tanong, di ba? So, magandang yes, gabi. bro. Okay. Sige, magandang gabi sige, din Angka sa mga mga kasamahan sa debate sa ating one. Sige, magtatanong ako. Sige, bro. Pwede ka na magtanong. Una kong tanong sa ating kaibigang si Rasha, ayon sa Colosas 2:16, yan lang ba ang nakapalagay sa buong Colosas 2? Sagot. Yan lang ba ang nakalagay? Hindi ko masyadong Yan lang magets ba yung ang- tanong. Sige. Paki-rephrase. Okay, ayusin ko tanong. Ayon ba sa buong konteksto ng Colosas 2, sinabi mo kanina na may kautusan na kailangan ng kalimutan at ano yon? Wag kang manghusga. Tama. Ang tanong ko kaibigan, yan ba'y kautusan ng Diyos o kautusan ng tao? Sagot. Ayon sa mababasa, Sabi dito, yung latag ko nga, bro, sabi lang dito, wag daw humatol yung mga taong tungkol sa pagkain. Sino man ay wag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. ang tanong ko, yan ba'y nakabase sa kautusan ng Diyos o kautusan ng tao? Sagot. Ito pa ay nakabase sa ito ay nakabase sa kautusan ng Diyos. Oh, yes. Sabi mo, kautusan ng Diyos. Kung mabasa ko, kautusan ng tao, tatanggapin mong mali ka, bro. Hindi ako tumatanggap ng ganyan. Sabi mo kasi, kautusan ng Diyos. Kung mabasa ko sa konteksto ng Colosas 2, kautusan ng tao, tatanggapin mo bang mali ang iyong pagsasabi kanina? Hindi ako tumatanggap ng ganyan. Hindi, klaroin natin, itong tanong na, sabi mo kasi kanina, Hindi nga, yan yung sagot ko, hindi ako tumatanggap ng ganyan. Hindi ka tatanggap. Pero okay lang ba siya babasahin ko? Hindi. Bakit hindi? Moderator, Okay, tanong. Giler, magtanong ka lang muna, Giler. Sige, next question na lang. Magtatanong ako. Okay, dito sa tanong na ito, sa Colosas 2:21, babasahin ko Kasi konektado to sa sa 16 Ano nga ba ang mga ito? Huwag hawakan. Huwag tikman. Tanggap ko yung talata at hindi ko yan nilatag. Salamat. So, ibig sabihin, hindi ito kautusan ng Diyos, kundi kautusan ito ng mga tao lang. Sagot. Hindi, saan yung tanong doon? Sagot. Hindi, saan yung tanong doon? Ano muna yung magtanong ka kasi... ayon sa Colosas 2, kautusan lang ito ng tao ang huwag mong husgahan, hindi kautusan ng Diyos. Sagot. Sabi ko nga, kautusan ng Diyos to Mababasa ba dyan, kautusan ng Diyos? Sagot. Hindi, wala. Wala. Sige. Okay, next question. Bro, kasama ba ang dugo ng baboy nilinis ng Diyos ayon sa mababasa? Sagot. Lahat. Pag sinabing lahat, kasama lahat. Kung mabasa ko sa gawa, bro, ang dugo, hindi papakain, tatanggapin mong mali ka. Hindi, out of topic yan, yung dugo. Sabi mo, tinagot mo na kanina na lahat kasama ang dugo. Hindi. Out of topic yan, dugo. Moderator. Tulog. yung pinag-uusapan natin dito, patungkol lang sa baboy. Sige. Next question na lang. Magiging considerate ako dito ngayon. Kasi peaceful na ang ating debate dito, magulo. Okay. Ayon sa gawa 10 hanggang 15, ano ba ang paraan pinakita ng Diyos ang mga maruming hayop? Sa literal na paraan o sa pamamagitan ng panghitain? Sagot. Ano ulit? Paki-ulit. Ayon sa Diyos, yung maruming hayop kay Pedro, sa pamamagitan ba ng
pangitain o literal? Pangitain, Sagot po. pangitain bro. Okay. So, pangitain. Ibig sabihin, may kahulugan. Sagot. Hindi, ibig sabihin mo yan eh. Pakigawa ng tanong, hindi yan tanong. Kasi sabi mo, pangitain. Sumagot ka, Oo. pangitain mula sa langit. Oo, tama. Ibig mo bang sabihin, tinatanggap mo na may kahulugan yung maraming hayop? Sagot. Yes, Meron siyang meaning ba? Meron yan. Both Okay, yan eh. meaning. Both yan. Tao Okay. at hayop. Gusto mo ba mapakinggan anong sagot ni Pedro? Gusto mo ba mapakinggan anong kahulugan niya doon? Hindi. Gusto mo? O bakit ayaw pakinggan si Pedro? Wala kang Hindi, tiwala hindi. kay Pedro? Sagot. Hindi. Okay, next question, okay. Ayon doon sa pangitain, bro, sa gawa 10:15, kumain ba si Pedro? Sagot. Hindi siya kumain. O bakit kayo kakain? Sagot. Kasi sinabi ng Diyos dito, yung madumi inalinis na. Yun nga, ang ibabalik kita kay Pedro, kumain ba si Pedro? Hindi nga si Pedro kumain. Ngayon, sa tanong mo, bakit kami kumain? Sabi kasi ng Diyos dito, ang nalinis ng Diyos ay wag mong ipalagay na marumi. Kaya kumakain kami. Okay, yan sagot mo, Igan. Sino ba ang dapat paniniwalaan ng mga tao ngayon? Ikaw o si Pedro na nakabasa sa Bible? Nababasa sa Bible? Sagot. Both. Bot. Si Pedro, ayaw nang kumain. Mababasa ba dyan? Pwedeng kumain ang mga tao? Sagot. Si Pedro ayaw kumain dito dahil hindi niya alam na ang nalinis ng Diyos ay wag mong ipalagay na marumi. Okay, itong tanong. Anong matatawag mo sa isang tao? Sino ang inimbita ng Diyos dyan? Si Pedro o ikaw? Sagot. Si Pedro. Anong tawag mo sa isang tao hindi imbitado nakikain? Sagot. Out of topic siguro yan. Hindi ko sasagutin yan. Okay, next Sabi question. mo, gusto mong kumain. Ulit ko, last na ulit. Ano bang tawag mo sa isang tao nakikain pero hindi imbitado? Sagot. Hindi, out of topic yan. Hindi ko yan sasagutin. Okay, ang tanong ay out of topic. Next question. Okay. Sabi mo dito, aral ng demonyo. Yung nagbigay na huwag kainin ang baboy, demonyo ang Diyos. Sagot. Sa bagong tipan, ang nagsasabi na huwag kumain huwag magdabawal na kumain ng yun yung sinabi doon. Yan yung aral ng demonyo ayon sa Last talata. minute. Ibig mo ba sabihin ang Diyos demonyo, ang Diyos mo demonyo? Sagot. Hindi. Yung nagbabawal ng pagkain diyan, yan yung aral demonyo. Kaya sa demonyo yan, syempre. Silbi, ang aral ng Diyos, aral ng demonyo. Sagot. Hindi. Hindi. So, Diyos, nanatili pa rin yung aral ng Diyos. Sagot. Doon nga sa talata na isa sa mga Okay. aral ng demonyo, huwag kumain ng pinababawal na kumain. Yan yung aral ng demonyo. Sa ba doon, litra por litra ang baboy? Sagot. Hindi. Letra por letra, wala. Hindi pala mababasa eh. So, hindi ka sigurado. Hindi, sigurado ako. Bakit mo ginamit yung talatang yun? Hindi ka pala sigurado. Sagot. Hindi, sigurado ako kasi sabi doon, Okay, abstain from certain challenge. food. So, Mr. yan yung Moderator. binabanggit Last na 1 minute. Last 1 minute. aral. demonyo. Mr. Moderator, meron akong ipan sa kanya. Okay. Sabi mo kanina, dito sa Gawa G, 28, si Pedro nyo ba, si Pedro ba dito ay modelo ba ng mga Katoliko? Sagot. Si Pedro Sagot. ba dyan ay Si Pedro modelo ng Katoliko? Ng mga Katoliko ngayon, ayon sa Gawa G, siya ba ay modelo o hindi? Sagot. Hindi. Hindi siya modelo. So, ibig sabihin, dinikinay mo na ngayon si Pedro. Hindi, Sagot. kasi si Pedro dyan, nang inutusan Ibang siya ng Pedro Diyos. Si Pedro kasi dyan, nang inutusan ng Diyos na kumain, nagtanong pa at nagtaka. Kaya, So, tinatanggi mo na si Pedro. kaya pag sinabi ng Diyos na kumain ka at magpatay ka, kain agad.
Okay, time. Ibig Time na. sabihin, Okay. tinatanggi na para si Pedro. Wala na po Kawawa si tayong Pedro. oras na para sa cross-examination. So ngayon naman dadako tayo doon sa stand no ng negative side. Okay, Gilier, kung handa ka na, pwede mo nang simulan yung constructive argument mo bilang Salamat negative sa side. ating 10 minutes gwapo ulit. gwapo na moderator at gwapo na katanggalit. Ito na ay bakbakan sa rason, walang kinalaman sa kurason. No? Ako, kinukontra ko lahat ng kanyang mga talatang sinasabi dito. Sabi, may mga sagot siya na dahil sa pagkain, tinatanggi niya si Pedro, no? Hindi ka ba nahiya na si Pedro ay ginagamit yung siya pang first pope niyo, no? Pero sa ating mahal na katunggali, dahil sa nangyari kay Pedro dito sa Gawa, Jis, ay nireject niya si Pedro para ipasok niya ang gusto niya na kumain talaga ng baboy, no? Ginamit niyang Gawa, Jis, para patunayan niya na talinis na ang marunong hayop at pwede nang kainin. At sa kanyang tema, pinili lang niya ang baboy. Bakit niya tinatanggihan yung ibang maruruming hayop? Hindi naman, mababasa naman dyan, no, yung mga gumagapang sa lupa, no? Ayon sa mababasa na inalok kay Pedro sa pamagitan ng vision, no? Hindi siya literal sense. Ibig sabihin, nagpakita siya ang Diyos nagpakita ng bagay kay Pedro at nakaroon ng testing. Kasi si Pedro kasi Hudyo. At yung panahon tinawagan ng Diyos si Cornelio. So hindi siguro niya binasa ang buong chapter ng Gawa 10, no? Na si Pedro ay ginamit siya ng Diyos para makipag-usap kay Cornelio na hindi Hudyo. Basahin natin yung Gawa 10. Ito'y Katolikong Bible. Mababasa sa kanilang footnote, no? Anong sabi ng footnote nila? Wala kang mababasa dito na pwedeng kainin ng baboy sa kanilang Bible. Bible ng Katoliko to, binakita ko na sa inyo kanina sa video. Sabi dito, anong kahulugan doon sa Gawa 10? May pagkakaiba ang malinis at maruming hayop. Kinakain ng tao ang malinis na hayop at ang marumi hindi. Ito rin ang patakarang gagamitin sa mga tao. Hindi maaaring makihalubilo ang mga Hudyo sa hindi Hudyo. Gayunman sa pangitain ni Pedro, inanyayahan siyang kumain ng maruming hayop. Nangangahulugang hindi siya manghingiming pumunta at manahan sa bahay ni Cornelio na isang Romano. Kumukontra ito kay Russia. Kontrato sa iyo, Russia, ang sinabi ng inyong mga kaparian, itong Biblia na to, ay ano sa mga Biblia to? Ito ay katekismo, no? Catholic Bishop of the Conference of the Pope, no? Ang imprimator. Ang Hill of Stats, si April Rivera. Ito ay Claretian Publications at Pastoral Bible Foundation. Ang sa Bible ito, Katolikong edisyong pastoral Biblia ng Sambayanan ng Pilipino. Ito, Mr. Rasha Dayanan. Hello? Hello? Sige, tuloy mo lang. Okay. May papakita ako sa iyo na mga sulat ng pare dito. Sabi mo, baboy malinis na hanggang ngayon. Anong sabi dito sa kanilang libro na Sabbath 2020 Meditational Book for the Catholics? Sabi ito, Sabbath is a study guide for the mass readings of each day. Its purpose is to encourage Catholics to understand with greater depths of God's Word. Chairman of the Board, Bu Sanchez. Then, mga writers, puro pare. Si Joel Camaya, Chito de Maranan, Sandin Haines, Domi Guzman, Rudy Horst, Joel Jason, Nick Lalog, Mark Lopez, Nelson Orquita, Victor Angelo Parlan, Binituasan, Steve Tainan. Lahat ay puro pare ang sumulat. Ayon dito sa June 23 issue, On Dogs on Pigs, Culture and Social Norms in the Time of Jesus and Until Now. Ano yan? Until now, hanggang ngayon, look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. Street dogs are considered unhealthy, scavengers, and could spread sickness. These things enable us to comprehend the opening statement of Jesus in our gospel today.
Na, ano? Gospel today. Hangtod karon, no? Tsaka dito, sa mga referensyang Katoliko, sa 2 Maccabees, gagamitin ko to referensya kasi hindi naman to kung referensya lang to ang gagamit ko sa Katolik Dito sa 2 Maccabees, chapter 7, ang hindi kumakain ng baboy ay martir. Wow, sinabi ng mga references may hinuli ring 7 magkakapatid na lalaki kasama kanilang ina. Hello? Hello? Okay. Sabi dito, sa libro ng Katolik, sa kanilang mga references, 2 Maccabees, chapter 7, sabi dito, may hinuli ring 7 magkakapatid na lalaki kasama kanilang ina. Pinahahagupit sila ng hari para pilitin silang kumain ng karning baboy at pinagbabawal ng batas. Dito sa huling banda, namatay silang lahat kasi tumanggi silang kumain ng baboy. Alin ang gusto mo? Kumain ng karning baboy? Pahirapan ka sa bawat kasukasuhan? Sumagot sila, sa wika ng kanilang ninuno, hindi ako kakain at pinahirapan sila at sila'y namatay at naging martir. No? Mga libro sa Katoliko nagpatunay na hindi kumain ng baboy, ayon dito sa kanilang libro, ay martir. So, dito sa story na to, ito'y sulat ng mga Katoliko, hindi po kami ang sumulat ito. Dito sa meron akong isang footnote na babasahin. Bahagi ng kalusugan at kung tatanggihan ng katunggali ko ng ayaw niya maging malusog, di bahala siya. No? Sabi to, 11. Anong quotations dito ng mga Katoliko sa Leviticus chapter 11? May ilang batas tungkol sa pamantayan ng kalinisan at kalusugan. Kung hindi ayaw mo ng kalinisan, bahala ka. At ayaw mo ng kalusugan, bahala ka. Kahit na ibang mga dahilan ang ibinibigay, halimbawa ang pagbabawal sa pagkain ng karne ng baboy na nagdadala ng mga sakit sa mga lugar na kulang sa kalinisan, gayon din ang tungkol sa ketong, walang buhay relihiyoso o Kristiyano na walang edukasyon. Kailangan pala to sa ating mga Kristiyano. Sinulat ito ng Bible, sinulat ng Katoliko na Bible, ipipicture ko to mamaya sa inyo. At least, fair ba? Ang baboy ay hindi siya malinis sa pagkain. At hindi siya maganda sa kalusugan. At ito'y nagkakos pa ng ketong at iba't ibang sakit. No? At kung ikaw ay relihiyoso ka na tao, tigilan mo ng pagkain ng baboy. No? Sinabihan pa niya na aral ng demonyo, mahiya ka naman. No? Saan dapat may talata siyang binanggit. Wala rin siyang talatang binanggit. No? Saan kanya niya nakuha yun? Ito yata yung sa Timothy. Last 2 minutes. Ito yata yung Timothy. 3. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Sino tamaan dito? Katoliko, mga pare, bawal mag-asawa. At ang inang pagkain na nilikha ng Diyos para tanggapin ang pagpasasalamat ng naniniwala na kakakilala sa katotohanan. Ano to? Pagkain. Kailan ba naging pagkain ng baboy? Kung ibabasi mo sa Gawa 10, may kahulugan yon, mahiya ka. No? Doon sa Gawa 10, may kahulugan yon at hindi yon patungkol sa kainan. At yon ay may sagot si Pedro doon. Kung itatanong niya yan, doon natin isa ng labanan natin. Isusukat natin yon. Kasi si Pedro ang maasa natin. Nireject niya si Pedro Anong sabi ito? Pinagbabawal nila ang pag-aasawa at ilang pagkain na nilikha ng Diyos para tanggapin at ipagpapasalamat ng maniniwala na nakakilala sa katotohanan, no? Last 1 minute. Walang mababasang baboy dyan no? Walang mababasang baboy. At saka dito sa Ezekiel 22, 26. Sabi dito, 26. Ezekiel 22, 26. Sabi dito, 26. Tinuway ng mga pari ang mga batas, sinalaula ang ating mga banal na bagay. Hindi na pinagbubuklod ang banal at hindi itinuturo ang pagkakaiba na malinis at nang di malinis. Patay ka. Gagalit ang Diyos sa'yo. Kung hindi mo ituturo ang pagkaiba ng malinis, di malinis, sabi ito sa 27, parang mga asong gubat na nanluluray at nagpapadanak ng dugo ang mga pinuno ng lungsod. Sabi niya, buong katawan ng baboy ay nilinis. Nilinis daw. No? Tinanong ko siya sa dugo.
tinanggihan yung dugo. Ibig sabihin, dugo, hindi pala bahagi ng baboy. No, hindi kumpleto ang doktrina ni Russia. Inconsistent. Time. Okay. Sige. Maraming salamat na negative side. Naabos na yung oras na 10 minutes na para sa iyong presentation. Okay, ngayon naman, bibigyan natin ng panahon ng affirmative para i-examine ang mga sinabi ng negative. Russia, kung handa ka na, pwede ka na magtanong. Yun, salamat. Unang tanong ko sa ating kaibigan na si Gilier. Napaka-simple lang na tanong. Ang baboy ba ay maruming pagkain? Pakisagot. Ang baboy ba ay maruming pagkain? Ang baboy ba ay maruming pagkain? Pakisagot. Ang baboy ay hindi pagkain at marumi. Madaya ang tanong eh. Nasagot ko kagad. Yung tanong is answerable ng yes or no. Ang tanong ko, ang baboy ba ay maruming pagkain? Yes or no? Hindi, Mr. Moderator, ang sagot ko ay klaro. Ang baboy ay hindi pagkain at marumi. Okay, answer granted. Okay, next question. Okay. Yung sunod kong tanong, binanggit mo yung Acts 10, no? Doon ba sa Acts 10, sabi dito lahat ng uri ng mga hayop, kasama ba dito yung baboy na may 4 na paa? Kung babasahin mo yan dyan sa Greek, di man mababasa dyan ang Kurios. Hindi mababasa ang Kurios dyan. Yung tanong ko, kasama ba yung baboy? Okay, Mr. Gilier, pakisagot na lang muna kung kasama ba o hindi. Ayon sa inyong unawa, kasama. Hindi, ayon sa iyo, syempre. Unawa ninyo yan. Kasama. Ito yung tanong ko. Ayon sa iyo. Ayon sa iyo. Ayon sa iyo, Gilier. Sabi dito, ang lahat ng uri ng mga hayop ng may 4 na paa, kasama ba yung baboy dito? Okay, ayon sa mababasa sa Greek, koinos kai akatartos. Yun lang nakabasa diyan. Gilier, ang tinatanong po na kung kasama ba dyan no, sa kasama ba dyan yung baboy o hindi. Pakisagot lang mo. Pakisagot, Gilier, under cross-examination ka, obligasyon mo na sumagot sa alinmang tanong na related sa inyong paksa. Mr. Moderator, sagutin mo lang ng kasama o hindi sa kagampaliwanag. Sagutin mo nga kung kasama ba o hindi. Sagutin mo nga. Dapat papatunan niya na may baboy dyan eh. Hindi ko trabaho kasi magpapatunan. Gilier, under cross-examination ka, hindi ka pinapatunay, kundi tinatanong ka lang ayon sa inyong paniniwala, ayon sa doktrina, kung yan ba'y kasama o hindi. So, sagutin mo lang kung hindi o sagutin mo lang kung kasama. So, yung ayon sa aral ninyo. Ayon niya sa sagot ko. Hindi naman namin yung kasi siya naman ang affirmative eh. Dito nga ang problema. Gilier, under cross-examination ka, obligasyon mo na sumagot sa lahat ng mga tanong na may kinalaman naman sa paksa ninyo. So ngayon tinatanong ka patungkol sa aral ninyo kung isang ayon ba kayo na kasama dyan ng baboy. So pwede mo namang sagutin ng hindi, pwede mo sagutin ng kasama. So linawin mo lang kung ano yung sagot mo. Yung aral, yung ayon daw sa aral ninyo. Depende. Kasi iba yung sagot niya eh. Okay, yan daw ang kanyang sagot, depende. Depende, sige. Sige, answers granted. So, next question. Sige, ang tanong ko, depende, no? So, nang inutusan si Pedro dito na magpatay ka at kumain, tama ba ito na utos? Yung inutusan siya na pagpatay at kumain. Tama ba ito? Ang kwan dyan, pakikinggan ko si Pedro. Nalito yung tanong ko lang, tama ba ito? Hindi, tama o hindi? Ganun lang eh. Pag-isagot naman. Ayon sa... sige. Ayon sa pangitain o vision, tama. Tama, sige, tama. Dahil tama... ayon sa vision ha, at pangitain. Dahil yan. Dahil tama. Sabi mo, dahil tama na ang utos kay Pedro na magpatay ka at kumain. Tama ba na tumanggi si Pedro na kumain? Si Pedro, tama siya kasi may kahulugan yun. Kapangitain kasi yun kahulugan,
Nandito sa 28, masagot ang tanong. So tama na si Pedro ay tumanggi sa pagkain. So mali ang Diyos na nag-utos na ipakain? Yes or no? Hindi, mali ka. Kasi ang Diyos, mali ka. Ang Diyos tama kasi meron siyang pakahulugan doon sa pamagitan ng bisyon. So tama na ang Diyos ay nagpakain, tapos tama din si Pedro na hindi kumain. Tama? Ayon sa pangitain, tama ang Diyos. Si Pedro, ayon din sa kanyang literal na hindi siya kakain, tama din siya kasi may kahulugan. 5 minutes. Sige. Nasagot ko yun na. Sige. Sunod kong tanong. Tama ba ang Diyos na sinabi ang nalinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi? Okay, magandang tanong yan. Ang sagot dyan dito si Pedro sa 28. Alam ninyo na pinagbabawal sa isang Hudyo makihalubilo, dumalas sinumang dayuhan. Ngunit itinuro sa akin ng Diyos na di dapat tawaging marumi o di malinis sa sinuman, tao. Kay Pedro, ang sagot niya, tao. Ang sa Diyos is pangitain, may simbolo. Hindi, yung tanong ko lang, Ulit ang tama sagot. ba ang Diyos dito na ang nalinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi? Tama nga si Pedro. Pareho kami ng sagot ni Pedro. Ang Diyos, sabi ko, Ang tama kaulog ba ang doon. Diyos, hindi si Pedro. Si Pedro, ang sumagot dito eh. Okay, Sabi Gilir, niya, sabi mo? Gilir, rinan natin ang tinatanong Sagot kung tama ako. ba ang Diyos sa kanyang sinabi na ang nilinis ng Diyos ay ipalagay ng marami. Ang Tama ba papasagutin yung ko si Pedro. Wag mo na akong Mr. Moderator, sumasagot pa. Ha? Magbatan kayo ng magandang asal. Okay. Alam niyo, Mira. pinagbabawal ng isang Hudyo makihalubilo, dumalas sinumang dayuhan. Ngunit itinuro sa akin ng Diyos na di dapat tawaging marumi o di Okay, malinis ang sinuman, tao. Ano ba yung sagot? Tama o mali? Tama si Pedro. Yung sagot ko. Tama si Pedro. Okay, yun ang si sagot niya. Pedro. Sige, Sige. next question. Sige. Si Pedro ang pasagutin natin kasi Yung Okay, salamat sa sagot. Okay, next question. Yung sunod kong tanong, binanggit mo yung unang Timoteo 1 hanggang 3. Aral ba ng demonyo ng pagbabawal sa pagkain? ano yan? Binanggit mo yung kanina, unang Timoteo 1, unang Timoteo 4, 1 hanggang 3. Aral ba ng demonyo? Okay, basahin ko Hindi kita pinapabasa. Nagtatanong ako kung aral ba ng demonyo Okay. na ipag-utos na lumayo sa lamangkate. Okay. Ang lamang kati dyan is mga pagkain na nilikha ng Diyos na pwedeng kainin, yung Leviticus 11. Nasagot ang tanong. Hindi, yung tanong ko, Hindi ko aral ba ng demonyo? Yes or no to answerable by yes or no. Aral ba ng demonyo na ipinagbabawal ay pinag-uutos na lumayo sa lamangkate? Aral ba yon ng demonyo? Pag hindi ka nakakain ng lamangkate, ang lamangkate kasi yun ang mga malimbilis na pinahintulot ng Diyos. Aral, limon yun. Pagkain din eh. Hindi naman pagkain ng baboy. Kapag hindi ka nakakain kung anong sinabi ng Diyos, nilikha ng Diyos, nilikha din niya ang baka, manok. Next question na lang ako. Tanong ha? Sige. Last 2 minutes. Sige, next question ako. Kayo ba, Gilier, lumalayo ba kayo sa lamangkate? Ipaliwanag mo sa akin, ano ang kaulugan ng lamangkate? Hindi, huwag kang magtanong. Yung tanong ko, yung SDA ba o si Gilier lumalayo sa mga lamangkate? Kasi ang lamangkate kasi yan ay yan ang nagtuturo sa mga baka, mga karni at kinakain ayon sa Leviticus 11. Kumakain kami. Kumakain nga ako ng itlog ng manok eh. Okay, kumakain nga ako ng itlog ng manok. Lamangkate yan. Okay, ang tinatanong kung lumalayo ba hindi kumakain? Lumalayo sa mga lamangkate? Yun ang tanong, hindi yung kumakain. Lumalayo ba sa lamangkate mga SDA o ikaw? Hindi sa ngayon kumakain kami, hindi lumalayo. Hindi lumalayo. Sige. Okay, salamat. Kumakain kami. Sige, salamat. Kumakain kayo. Last 1 minute. Last 1 minute. Hindi baboy na, yun ay mga pagkain. Pagkain. Yung tanong ko, sabi, naniniwala ka ba dito sa talatang ito na
ang kumakain ng gulay lamang ay mahina sa pananampalataya? Ano? Naniniwala ka ba na ang kumakain ng gulay lamang ay mahina sa pananampalataya? Okay, pasasagutin ko ang Biblia ninyo dito sa footnote sa 14. Alam ko yun Roma 14. Sabi dito, mga dayuhan ang marami sa mga Kristiyano sa Roma. Sa ibang kultura at reliyon sila galing. Hudyo man o Griego na hindi pa nila lubusang tinatalikuran ang matatanda nilang kaugalian. Kung may espesyal na karneng gustong kainin ng mga Hudyo, hindi na bago yan. Lalo namang pagguguluhin ang problema ng kumakain lamang ng gulay. So, ang mga Romano kumakain ng gulay, ang mga Hudyo kumakain ng special meat. Time na. Sige, salamat, moderator. Okay, maraming salamat na. Tapos na yung 10 minutes natin sa cross-examination. Ngayon naman, dadako tayo sa rebuttal ng ating affirmative side. Okay, 10 minutes ulit para sa rebuttal. Rasya, kung handa ka na, pwede mo na kampisahan. Sige, salamat moderator. Binabati ko pala yung mga nandito sa GC at yung sa mga nanonood natin sa live. Napakalinaw ng ating kalaban, ating kaibigang Isde ay nahihirapan sa ating mga tanong at hindi siya sumasagot ayon sa ating tanong na kung tama si Pedro ba ang Diyos ba ay tama doon. Sabi niya, yes, tama na ipakain ang lahat ng apat na paa na hayop. At tama din si Pedro na tumanggi siya. So nalilito yung kaibigan natin kung sino yung tama doon. So malinaw naman na ang Diyos ay laging tama. Pag ang Diyos ay nag-utos na ipakain, huwag ka nang magtanong, kain agad. Kasi dahil hindi nag-uutos ang Diyos ng masama, hindi siya nag-uutos ng kasamaan. Siya ay nag-uutos lagi ng ikabubuti. Kung babalikan natin ang talata doon kay Pedro, na ito yung isa kasi sa pinakamalakas nating ebidensya na ang baboy ay pwede na talagang kainin sa bagong tipan. Actually, ang lahat ng mga binabanggit niyang talata usually at nagko-quote pa siya ng mga libro namin, nagko-quote siya doon sa Old Testament. Laging Old Testament yung binabanggit niya. Yung sa Malakay, Old Testament yan. Yung debating natin ngayon patungkol sa New Testament, panahon ng Kristiyano. Kung ang baboy ba ay marumi pa din. So, malinaw, no? Dito sa Acts 10, dito siya naguguluhan at hindi makasagot. Si Pedro ay meron pa pangitain. At sabi ng Diyos, napakita ang Diyos na lahat ng mga uri ng mga hayop. Si Brother Guerrier ay hindi makasagot ng straight sa atin na kung ang baboy ba ay kasama dito. Ang sagot natin dyan ay yes. Kasi lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa. Last time na bilang ko sa baboy, tiningnan ko kanina, apat pa din ang paa. So probably, kasama dito ang baboy at hindi siya makakatanggi dito. Ngunit, meron nga siyang parang tinatago siguro or dinidepensahan. So hindi niya masagot ng straightforward. So malinaw dito, no? Sabi ng Diyos, magpatay ka at kumain. Pinapakain ng Diyos ang lahat ng nakita niya. Sabi dito na lahat ng hayop, kasama dun yung baboy. So syempre, nang nakita ni Pedro dun, yun, at si Pedro ay hindi talaga siya kumakain nun. So sabi niya, hindi maaari Panginoon sapagkat kailanman hindi ako kumakain ng anumang bagay. Nga sinasagot natin na hindi ito magandang halimbawa. Bakit? Dahil pag sinabi ng Diyos, mga kapatid, huwag na kayong magtanong. Dahil hindi mag-uutos ang Diyos ng masama. Wala siyang iniisip na yung tao na inutusan niya para maging masama ka. Kasi Diyos yan, nakabutihan. So sabi dito, at muling dumating sa kanya ang tining ikalawa, sabi ng Diyos, ang nalinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Para ito sa mga SDA. Sana huwag niyong ipalagay na marumi ang nalinis na ng Diyos. So malinaw na napatunayan natin na ang baboy ay pwede nang kainin sa panahong Kristiyano. Dahil
Wala naman ang pagkain ay wala naman yang kinalaman sa kaligtasan. Sabi nga dito sa Hebreo 13:9, ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Ito ay utos tungkol sa pagkain. Yan yung mga utos na binibigay ng mga SDA. Sabi ng Biblia na walang namang natamong pakinabang. Wala daw pakinabang, Sir Gilier. So sana maisip mo yan at maging honest ka sa pag-check ng Biblia kung tama pa ba yung faith mo. So napakalinaw ng ating mga talata dito at hindi niya masagot-sagot yung mga tanong natin doon sa unang Timoteo na sila ba ay lumalayo sa lamangkate, which is dapat yes yung sagot niya doon. Kasi isa sa doktrina nila, 5 minutes. hindi talaga kumain ng baboy. So isa yon na lumalayo siya sa mga lamangkate. At sabi ng Biblia, ito ay aral ng mga demonyo. Basahin ko, unang Timoteo 4:1-3. Ngunit hayag na sinabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ano daw yung mga aral ng demonyo? Punta tayo sa 3 na ipinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-utos na lumayo sa lamangkate na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisimpalataya at kaalam ng katotohanan. Kung hindi ka nakakaalam ng katotohanan, gaya ng kaibigan nating SDA, yun, pinag-uutos sa kanila na lumayo sa mga lamangkate. Malinaw yung ating mga ebidensya. Hello? Time out. Okay, yung mga hindi oras na magsalita, yung mga nakikinig, pakimute lang muna. Hayaan natin na magpaliwanag yung yung mga debaters natin. Magpaliwanag na to. Giler, pakiusap lang, no? Sundin lang natin yung patakaran natin. So, tumahimik muna lahat. Hayaan mo lang muna natin yung affirmative side, no, sa kanyang rebuttal. Patapusin natin siya, tapos saka natin siya tatanungin mamaya. Okay, Rasha, pwede mo nang... Moderator, wait lang, moderator, kay lobat na ang aking cellphone. Mag-charge mo na ako, So, ano bang mangyari? Pause lang daw, sige lang. I-pause lang muna. Oo. Gerald. Sa lahat ng mga nanonood dyan sa live, meron tayong technical problem, which is nalulobat lang. Magpa-plug muna kami. Meron kaming programa every Saturday, Faith for Us, 6 p.m. Meron din akong coming debate sa Friday tungkol sa tuloy natin. Ayun. Okay na ba? So, ready na? Ito siya. Excuse kasi ang charger hinahanap pa namin. Okay, sige. Tuloy lang. Tuloy lang, sige. So itutuloy ko yung aking rebuttal. So sisitas tayo ulit ayon sa Biblia kasi siya kanina halos wala siyang nababanggit na New Testament verses na napapatunay nag-negative doon sa ating stand. So babasa tayo dito sa mga sabi dito sa Roma 14:3, ang kumain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatos sa kumakain, sapagkat siya ay tinanggap ng Diyos. Malinaw dito si Gilier na ang kumakain ay huwag mawalan ng halaga. Gaya nyo, kumain ka man o hindi, walang problema yun dahil hindi ka nagkakasala. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain. So Gilier, sana tingnan mo yung talatang to na sana hindi ka humahatol sa amin na kumakain. Dahil kami, kahit hindi ka kumain, walang problema. Kahit hindi ka kumain ng baboy, walang problema. Pero sana, ito pa rin nyo. Sana nagaganap nyo yung sitas na ito
na sabi dito ay huwag humatol sa kumakain sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Malinaw yan. So, yun nga, babasa ako dito ulit sa Roma 14:14. Actually, ito yung isa sa pinaka-paborito kong talata sa paksang ito. Sabi dito, nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili. Maliban na doon sa nag-aakala na ang anumang bagay ay marumi, sa kanya ay marumi ito. O ito yung mga iniisip ng mga SDA na ang mga baboy ay marurumi dahil sa kanya ay marumi ito. Ngunit sabi ng talata, anumang bagay na marumi sa kanyang sarili, maliban na doon ay nagkaakala na anumang bagay ay marumi. So, sabi dito, walang anumang bagay na marumi. Malinaw yan. Last 2 minutes. Sana makita at itinuturo ng mga pastor ng SDA ang mga talatang ito kasi parang hindi ito tinuturo dahil meron nga silang doktrina tungkol sa pagkain. So, dalhin mo lang. Dalhin mo lang. So, I think yun lang ako. I will waive my time. Salamat. Okay, maraming salamat na Mr. Affirmative. Okay, Giler, win-wave na yung kanyang natitirang 1 minuto at ilang segundo. So, pwede mo na ulit siyang tanongin sa kalam kakataon. Okay. Sige, pwede mo na Mr. Moderator, okay lang ba sa'yo na isi-showdown ko na? Depende yan kung tatanggapin ng kabila. Hindi ako tumatanggap. Hindi siya showdown. So, proceed tayo sa tanungan. Kasi ito ang showdown ko. Kung mabasa ko sa Biblia, hahatulan ng Diyos ang kumakain ng baboy susunugin, tatanggapin ba niyang mali siya at talo na? Hindi ko tinatanggap. Hindi mo tinatanggap. Ulit ko para clarification sa mga makikinig ha. Kung mabasa ko ang kumakain ng baboy ayon sa Biblia, hahatulan at susunugin, tatanggapin mong talo ka na at mali ka. Hindi ko tinatanggap ang lahat ng anumang challenge yan. Gusto ko magtanong yung negative side. Moderator. Okay, proceed na sa tanongan. Challenge ko. Okay. Tanong. Dito sa kung mabasa ko sa Bagong Tipan, sulat ng Katoliko, karning baboy at mga isdang walang kaliskis, hindi dapat kainin ang mga ito, tatanggapin mong mali ka at talo na. Oo, tama yan sa Lumang Tipan. Bagong Tipan ang challenge ko. Oo, tama yan sa Lumang Bumabasa Tipan. Ko sa yun yung ang challenge ko sa Bagong Tipan, kapatid. Hindi, sabi ko nga kanina Ano yung tanong? Sabi ko nga kanina pa, Mr. Moderator, Okay, note ng negative side. Hindi ako tumatanggap ng lahat ng yung showdown or ganun, anong tawag diyan. So sana magtanong siya. Okay, Giler, magtanong lang tayo Giler nang naayon sa kanyang inilatag. So, iwasan natin yung mga showdown. So, tanongan lang tayo, tanong lang. Kasi malulubat na ako dali tayo dito Sige. Okay, at ganito na lang, kung malubat ako, at least nag-excuse na ako sa moderator na hindi kasi akin tong cellphone wala kasi ang charger. Sige, walang problema. Okay na, huwag kayong mag-skandalo baka sabi nyo talo ako, basta nagkamon ako, umatras kayo. Okay, ito. Sige lang. Sabi mo kanina, ginajudge namin ang kumakain ng baboy. Ang tanong, sino ang magja-judge sa huling araw? Ang SDA o ang Diyos? Sagot. Ang Diyos ang magja-judge sa huling araw. Walang kinalaman ng SDA doon dahil isa sila sa i-judge kumbaga. Okay, tanong. Itong Isaiah 66, sabi dito, lahat ng tao ay kanyang hahatulan. Tatanggapin mo ba na kabilang ang kumakain ng baboy dito? Sagot. Kabilang ang kumakain ng baboy dyan. Sa Lumang Tipan yan. So lahat ng tao, lahat ng bansa, kasama tayo doon sa lahat ng bansa. Sagot. Sa Lumang Tipan yan yung sagot ko. Naniniwala ka ba na ang Lumang Tipan ay nagkakaroon din ng propesiya, lagpas pa sa Bagong Tipan? Sagot. Yes, meron. Pero dyan sa Isaiah na binabanggit mo, I think Isaiah 66 yan. Patungkol yan sa Lumang Tipan. Dahil mababasa yan, connection yan dito sa Isaiah 65:3 na I have, sabi dito, hello?
Hindi, Yan, sumasagot pa ang ako. tanong ko kasi, ganito. Sige. Sige, sagot. Sige, ipaki-ano na lang Sige. yung tanong. Sige. Sige. Sabi ko, ang Pilipinas ba kasama ba sa lahat ng bansa na hahatulan ng Diyos sa wakas? Sagot. Yes. Yes. Dito sinabi sa Isaiah 66, sabi dito sa 17, silang nagpapakabanal at nagpapakalinis upang pumaroon sa mga lamanan na sumusunod sa nasa gitna na kumakain ng laman ng baboy at kasuklam-suklam at ng mga daga. Sila'y sama-samang darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Ang wakas ba, dumating na ba o mangyayari pa? Sagot. Mangyayari pa ang wakas, ngunit ang pinapatungkulan dyan sa Isaiah 66 na binabanggit mo na ang kumakain ay ang mga taong yung Old Testament yan, sa Old Testament yan. Dahil in connection yan dito sa Isaiah 65, 2-3, sabi dito, all day long I have held out my hands to an obstinate people. Ito yung mga tao na binabanggit dyan sa binabanggit ng Isaiah 66. 15 seconds is out. Okay, next question. Ang tanong ko kasi sa 66, tinanggap mo ang Pilipinas kasama. Ibig mo bang sabihin, lahat ng kumakain ng baboy sa Pilipinas, tinatanggap mo, mangyayari pa sa future, at ang mga kumakain ng baboy ay masusunog. Tinatanggap mo ba na kasama ka dito? Sagot. Hindi. Kasi ang binabanggit nga dyan, yung pinapatungkulan dyan ay yung mga dito sa Old Testament, sabi dito Isaiah 65:2-3, ito yung in connection yan sa 66. All day long I have held out my hands to an obstinate people. Ito yung binabanggit ni Isaiah dyan na sila ay hahatulan sa Judgment Day. Okay, next question. Ang lahat ng tao, kasama ka doon o hindi? Lahat ng tao, kasama ka doon o hindi? Pag sinabing lahat ng tao, syempre lahat yan kasama ko dyan. So kasama ka sa kakain ng baboy at susunugin. Sagot. Sa talata na sinasabi mong Isaiah 66, hindi ako kasama dyan. Kasi sabi ko nga, at paulit-ulit kong sabihin, ito ay pertaining lamang sa Old Testament people. Last 4 minutes. Di ba sabi mo kanina, si Isaiah sa lumang tipan. Kung mabasa ko sa bagong tipan si Isaiah, aminin mong nagkamali ka. Hindi ako tumatanggap. Again, sana moderator. Hindi ako tumatanggap ng lahat ng challenge. Hindi daw ang sagot. Hindi daw ang sagot. Okay, next question. Okay. Basahin ko ang Roma 10:16 at 16. Subalit, pinilat sumusunod sa Ebanghelyo sapagkat sinasabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? 18 at 17. Kaya nga ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. 18. Ngunit sinasabi ko, hindi ba nila narinig? Talagang narinig nila sapagkat ang tinig ay kumakalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi ba pinapakinggan sa Isaiah, bro? Sagot. Ano yung tanong doon? Nagbasa ka lang. Pakiulit yung tanong. Isaiah, mapapakinggan pa hanggang sa dulo ng mundo at hanggang sa huling araw. Tama yan. Tama. Susunugin ang kumakain ng baboy sa huling araw. Sagot. Tama yan. Lalo na yung mga Old Testament na binabanggit na kahit yung sila. Hindi, wag kang wag mong anuhin yung sagot ko. Kahit sila ay hahatulan nga doon yung mga Old Testament people na kumakain ng mga baboy. Sila ay hahatulan sa Judgment Day. Yun lang. Okay, next question. Dito tayo sa referensya mo. John 23, 2020 Sabat. Sabi ng pare dito, ang baboy marumi hanggang ngayon. Tatanggapin mo ito o tatanggihan mo? Sagot. Hindi ko kailangan pang i-check yan, moderator. Hindi ko tinatanggap yan. Hindi, papakita ko talaga sa iyo. Hindi, kailangan yan i-clarify. Ang sumunod dito, mga pare. Kaya nga, hindi dapat referensya. Hindi yan inilatag ng affirmative. So, next question tayo. Sige, atras ka dito. Okay. So ngayon, ano ba ang pakahulugan mo doon sa lamangkati sa 1 Timoteo 4, versikulo 3 hanggang 4? Ano ang Greek na salita doon? Sagot. Alam mo ba sa Greek? Sagot. Hindi. Alam mo ba sa Greek ang salitang lamangkati doon? Hindi ko alam yan. Sagot. So wala kang alam hindi sa daw Greek. ang sabi. Hindi ko alam yan yung Greek na yan. Sige, hindi. Okay. So ibig sabihin,
Hindi mo pala sigurado Hindi, doon. magtanong May mababasa ba doon? Ito, may mababasa ka doon sa 1 Timoteo 4, Last 2 minutes. 3 hanggang 4 na koiros, sagot. Koiros. Mababasa ba doon sa Lamangkati ang Greek doon ay koiros, sagot. Hindi ko nilatag yan, yung curious na yan. Ano ba yan? Okay. Okay, next question. Kung maglatag ka, sigurado ka. Okay. Ano bang pinaglalabanan dito sa Roma 14? Kumakain ng baboy o kumakain ng gulay? Sagot. Anong talata specific? Roma 14. Marami kasi akong... Dos. Okay. Wait lang Mr. Moderator ha, kasi nalulubat. Okay, meron kang ililipat ko. natitirang 1 minuto at saka kalahating 30 seconds. Mr. Moderator, ililipat ko to sa ibang cellphone. May Okay, so hintayin ka namin. May cellphone dito, Mr. Moderator. Okay. Wait lang. Sige, excuse Okay, ko so sa kasalukuyan po ay naglilipat pa ng panibagong cellphone na gamitan ng ating kausap sa kabila. So hintayin lang muna natin siya makabalik. So samantalang hindi pa siya available sa ngayon. So ipopromote ko nga pala yung YouTube channel ko. Meron po tayong YouTube channel na ang mga laman po noon ay mga debate po natin na mga recorded na mga debate. So live screen na yun na-record. Yun ay under sa account na Samuel Tahuda. So doon yun po makikita lahat ng mga debate na meron ako. So, bago naming YouTube channel, Debaters Convention, maglalagay kami ng lahat ng mga recordings doon sa mga debaters dito na napakagaling. Sana tangkilikin natin yung ganitong mga grupo na naghahayag ng kanilang mga pananampalataya para maintindihan din ng ibang tao at matutunan ng iba kung ano yung mga relihiyon. Okay, sino yung huling pumasok? Si Makisig ba? Oo, si Makisig. Makisig, meron kasi tayong formal debate ngayon sa kasalukuyan ay sila ay nasa kalagitnaan pa ng kanilang debate. So yung kabila ay bumaba muna para lumipat lang ng ibang cellphone na gagamitin kasi nalobot yung kanyang ginagamit. So sa ating patakaran na kung sino yung huling pumasok kapag may debater na umalis dahil sa technical problem, so siya din yung bababa para pagbigyan ng daan yung mga debaters. So naka-live ba tayo ngayon? Syempre. Bago ako umalis, binabati ko lang yung mga kaibigan kong Boy Tunganga TV Gang. Kung nasaan man kayo, dyan na lang kayo. No? Iwasan nyo na yung ang dating daan na nilakaran ng masamang tao. Yun lang. Salamat. Okay, salamat Makisig. Special mention, wala bang special mention? Mag-plug kayo kung baka meron kayong incoming debate. Sa ngayon, iniintay natin si Gilier. Special mention doon sa Teletubbies, nating kaibigan, na nagpapatunay na 2 babae ang anak ni Abraham. Teletubbies. Kilala mo yung Pedro? Okay, hello. Okay, andito na. Ayan. Okay, Gilier, meron ka na natirang 1 minuto at 30 seconds na para sa iyong pagtatanong. Sige, 1 minuto at 30 seconds. Okay. Ituloy. Okay, basahin ko itong quotation sa Katoliko dito sa Marcos City ha. Ito kay wala naman showdown. Hindi naman tatanggap yung ating katunggali. Gagalang ko na lang. Tanong ka na. Okay. Halimbawa, itinuturing na di malinis ang karning baboy o mga isdang walang kaliskis, hindi dapat kainin ang mga ito. Tatanggapin mo ba ito, Mr. Rasya, na isinulat ito ng pari na quotation sa Marcos City? Sagot. Need to check pa yan? Need to check pa. Yan yung Pero yan mo yung sagot ko. Sabi ko nga need to check yan kasi referensya yan eh. Referensya. So, ayon din sa tinapag-usapan sa tinapag-usapan kanina na ang inyong mga basihan sa debating ito ay ayon sa Biblia at hindi ayon sa referensya. So napag-usapan na natin ganyan kanina kaya iwasan na natin na gumamit ng mga ganyan. Referensya. Sige. Okay. So, ngayon, nagbago na ba yung isip mo, Mr. Rasya, na si Pedro ayon sa gawa Diyos ay magiging modelo nyo na? Sagot. Sabi ko nga, hindi magandang modelo doon si Pedro dahil tinanggihan niya yung utos ng Diyos. Kasi tayo, pag sinabi ng Diyos na kumain, huwag ka na magtanong, huwag ka na magtaka, kain agad.
Okay, ito. Tatanong nga. Mababasa ba dyan sa gawa, Jis, nagkamali si Pedro, sabi ng Diyos? Sagot. Wala. Hindi din sinabi na tama siya. So ibig mo sabihin, nagkamali si Pedro, sabi mo, sabi-sabi mo lang yun. Sagot. Sabi-sabi mo lang yun, bro. Na si Pedro ay hindi modelo. Kasi tinatanong mo ako kung modelo ba siya o hindi. Sabi-sabi mo lang. Okay, sabi-sabi. Hindi mababasa sa Biblia. Hindi mababasa dyan. Okay. So, ibig sabihin, sino dapat pakinggan ng mga tao ngayon? Si Pedro na tumanggi na walang sinabi ang Diyos na siya nagkamali, o ikaw na sinabi mo si Pedro nagkamali? Sagot. Ang susundin natin yung Diyos na nagsabi na ang nalinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Okay, yung sagot nga ni Pedro ay mali yon. Sabi ng Diyos Giler, naabos na yung 10 minutes na oras mo na pagtatanong. So ngayon naman, punta na tayo sa iyong rebuttal. Okay, 10 minutes ulit, Giler. Kung handa ka na, pwede mo na umpisahan. Mga kapatid at mga minamahal, hindi nyo ba nahahalata na ang ating katunggali ay gumagawa ng kwento? Tingnan mo yung sinabi niya doon sa gawa 10. Si Pedro daw ay hindi modelo dahil hindi kumain. Alam niyo ba na hindi magandang ugali yan? No, ang tawag niya na itatawag niya sa bersikulo na bilang sa Filipos 3:19. Ang Diyos, ang kanilang tiyan. Na, Biblia sabi dito. Hindi niya alam na gumamit ang Panginoon ng pangitain o vision, hurama sa Greek. Dahil ang Diyos, meron siyang mensahe kay Pedro. Sample, ang Diyos gumagamit siya ng symbolism. No? Dalosan, na walang anak, na walang tupa, na walang yung coin, ikaw ang liwanag sa sanlibutan, ikaw ang asin sa sanlibutan. Ang tanong, asin ba talaga tayo na literal? Hindi. Sinisimbolo tayo ng asin. Sinisimbolo tayo ng liwanag o lampara ng sanlibutan. Sinisimbolo si Jesus din na tupa ng Diyos. May 4 na pa. Jesus, may 4 ba na pa? Kung magbasa tayo ng Bible, gumamit tayo ng hermeneutics. Gumamit tayo ng Greek. Gumamit din tayo ng original exegesis. Gumamit din tayo ng textual criticism. Gumamit tayo ng tinatawag na yung ano ang ginamit na yung personification, simile, paghahalin tulad, metaphor, no? Nag-aaral kasi tayo ng college, dapat magamit din pala natin sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Kasi kung tayo ay hindi natin hinahalungkat ang Biblia sa kanyang kalagayan na original, ay tayo ay mapapalayo, no? Mapapaligaw tayo sa original niyang mensahe. No, kasi ang gawa Diyos kasi ayon sa vision. Ang tanong, kumain ba si Pedro? Hindi kumain si Pedro, gutom nga si Pedro doon eh. Pumunta siya sa taas, nananalangin siya, biglang nagpakita ang Diyos ng isang vision. Symbolism 'yon na huwag mong tawagin ang nilinis, ang marumi na nilinis ko na. Ang 28 ang ating basahin. Si Pedro kay Pedro tayo kumapit kasi si Pedro, modelo natin yan. No? Ono Pedro, 1:21, si Jesus, modelo natin. Ang tanong, kumain ba ng baboy si Jesus? Wala kang mabasa. Kumain ba ng baboy si Pedro? Wala kang mabasa. Kumain ba ng baboy si Birhen Maria? Wala kang mabasa. Kumain ba ng baboy si Lucas? Wala kang mabasa. Kumain ba ng baboy si Silas? Wala kang mabasa. Kumain ba ng baboy si Pablo? Wala kang mabasa. Ginamit mga Roma 14. Ang nag-aaway-away pala doon, Hudyo at mga Romans at Greek, mga Gentiles na convert sa Kristyanismo. Anong sinabi ng libro ninyo? Ikaw, binangga mo ang libro mo. Pare, ang nagsulat ito, nag-away sila dahil ang paniniwala ng mga Hudyo, meron silang special meat na paborito nila. At kinukumpara nila sa mga kanilang kasamahan sa pananampalataya na mga Kristiyano, na mga Roma, na mga dayuhan, makain ng gulay. Baboy ba ang gulay? Mali. So, nakikita natin dito ang mga argument ng ating katunggali, no? Hit and run presentation. Walang exegesis. Walang hermeneutics. Dapat magbasa ka, bro, buong chapter ng Gawa 10.
na mababasa talaga na kumain talaga si Pedro. Modelo yan eh. Dapat may makita kang mabasa, no? Na kumain ang mga Bible heroes. Kakain ako ng baboy kung may mabasa ka. Dapat seryoso tayo dyan. Kaligtasan na kataya dyan eh. Sabi mo, hindi hatulan. Hindi naman talaga kami hahatol sa inyo. Nagsasabi kami ng totoo sa inyo. Kasi mahal namin kayo. Alangan, kung di mo malatao, nakita mo na papuntang bangin, di mo sisigawan. Sa amin din ang sisi dyan eh. Anong sabi ng Ezekiel 44:23? No? Ang guro, kapag ikaw ay nagtuturo ka, dapat ituturo mo rin anong pinagkakaiba ng malinis at marumi. Sabi ng Ezekiel. Sabi dito, 44:23. Ituturo nila sa aking bayan kung ano ang banal at hindi. Gayon man ang pagkilala sa malinis at sa marumi. Ayaw bang magkaroon ng magandang kalusugan, kapatid? Ang daming maruming bagay dyan sa baboy. Nandiyan ang trichinosis, yung trichina larva. Hindi na mamatay yan sa luto. Hindi na mamatay sa apo yan. Ginamitan kaya ng experiment. Gusto niyo magkuha ng experiment? Pagtingnan mo sa YouTube. 5 May minutes. mga kuhan dyan. Tinitirahan pala yan ng mga larva. That's why, wala kang kuhan talaga. No, ayaw ng Diyos kasi ang Diyos mas alam niya eh. At alam ko naman, tinatanong kita kanina, pabor ka ba? Hindi ka naman, pabor ka naman sa utos ng Diyos eh. Hindi ka naman kumukontra. Magpakatotoo ka, brother. Tingnan mo yung moderator, hindi kumakain ng baboy yan. Praise the Lord. Hindi kumakain ng baboy yan. Praise the Lord, Igan. No? Tinatanggi mo pa yung dugo, no? Sabi mo, ang dugo, hindi yan ang aking pagpapatunay, no? Dapat kasama ang dugo kasi ang dugo ang bumubuhay sa baboy. Kasi alam kasi ng katunggali ko na may mababasang ang dugo ay hindi pinapakain sa gawa. Hindi ko na yung i-share kasi ko ano eh. So, mapa na siya, So dito, si Pablo ay tinutularan niya si Jesus. 1 Corinto 11:1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Safety. Anong sabi ng kuan? Noong Hebrews 13:7, tularan ninyo ang mga pangulo sa mga nakaraang panahon. Sino mga leaders ng pananampalataya natin? Si Abraham. May mabasa ka ba si Abraham kumain ng baboy? Yun, mga simpleng tanong lang yun, no? Tanong pambata. Ito, iulit-ulit ko. Kumain ba si Virgin Maria? Yan ang tanong kong. Kumain ba si Virgin Maria ng baboy? Yung ginamit mo Marcos City kanina. Sabi mo, yun na ang excuse mo, no? Lumalabas, masama. Talagang masama talaga ang puso ng tao. Ang punto kasi dito, pagkain, kumakain, pumapasok sa bibig at ilalabas sa puwit. Alangan, ilalabas mo agad, pabalik sa puwit. Kakain ka ng manok, saan nalabas? Sa puwit. Kakain ka ng baka, saan nalabas? Sa puwit. Kakain ka ng tinapay, saan nalabas? Sa puwit. Ano bang kinain nila dyan? Ano ba ang kultura ng nagkain dyan? Mga Hudyo sila. Disciples si Jesus. Hindi hugas ng kamay. Bakit? Siguro sa mga trabaho nila, paglakad-lakad nila, tanghali, minsan nakakalimutan kaya natin maghugas. Naranasan nyo yan eh. Naranasan ko rin yan eh. Yung pagkain sa Hudyo, tinapay. Ano bang narumihan doon? Kamay. Kamay. Ibig sabihin, nagalit ang mga Hudyo doon dahil sa yung kamay nila ay hindi nang hugas. At yun ay labag sa kautusan ng mga Hudyo. Labag sa kautusan ng Hudyo yun. Na kung kakain ka, dapat manghugas ka. Kasi kalinisan yun eh. Hygiene. Alangan kakain ka, hindi manghugas. Okay din. Okay din yun. Pero problema kasi, nagkaroon ng judgment ba? Na-judge sila si Jesus. Pero ang punto, baboy ba kinain nila? Humba ba? Yun ba adobong baboy? Hindi. Tinapay. Sabi dito sa Bible niyo, no? Pedro kalungsod, animation. At sila ay kumain ng tinapay, ngunit di sila nang hugas ng kamay. Tinapay pa lang kinain. Ang nahugasan, ang narumihan pala doon ay kamay. Tinanong ko si Salamangkati, hindi niya nasagot. Ano yung kahulugan nun? Maraming kwan dito, sinulat ko na itong mga teksto dito na may mga Greek tungkol sa mga flesh. No?
may sinasabi si Rasya na malakay. Nalito na to siguro tong katunggali ko. Binanggit ko raw yung malakay, hindi ko binanggit yung igan. No? Ang mensahe pala ni Isaiah igan, pakinggan mo yun kasi inamin mo na hindi pa nangyayari ang wakas. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa huli kasi i-judge pala ang kumakain ng baboy. Kasi yan ang tema mo eh. Gigibain ko yan dahil may mababasa. No? Sabi, i-challenge ko itong Bagong Tipan kung may mabasa ako. Sinabi ng mga pare dito sa inyong mga footnote, baboy, di marumi, di papakain. At saka meron ako i-share sa iyo, no, sa referensya. Last 1 minute. Isang Katoliko na santos doon sa England na si St. Patrick, nandito yun sa aking research eh. Si St. Patrick, pinagkakaguluhan, i-research mo yan sa Wikipedia, St. Patrick. Si St. Patrick, pinagkakaguluhan yun doon sa England. 4 na reliyon umangkin sa kanya kasi matindi pa lang pananampalataya din si St. Patrick. Si St. Patrick, pinagkakaguluhan siya ng Catholic, Anglican, Orthodox, at yung isa pa, Lutheran. Bakit? Isa pala sa doktrina ni St. Patrick is ang Leviticus 11. Hindi siya tinuturo niya sa mga tao na hindi ipakain ang baboy. Nabasa ko dito sa isa sa mga tinatawag natin Catholic historian. Ang dami ko kasi hindi naman kasama ang referensya. Is ko na lang to pakapin na lang free. Usapan pa is ko na lang paaman sa Ilonggo. So Okay, ngayon, time. Okay, salamat sa time. Okay, cross-examination lang tayo, Rasha. Pwede ka na magtanong, Rasha, 10 minutes. 10 minutes. Yeah. Cross-examine. Final cross-examination, 10 minutes. Tanong ko kay Gilier. Sabi dito sa Acts 10 nga. Teka, titingnan ko muna. Sabi dito sa Acts 10, ang Diyos ay nag-utos na kay Pedro na kumain at magpatay. Sabi mo ito ay symbolical, sabi mo kanina yan. So, yung tanong ko dyan sa Acts 10, ano yung sinisimbolo ng 4 na hayop na may 4 na paa? Ano yung sinisimbolo niyan? Okay. Good question. Yan ay nagsisimbolo ayon sa Gawa 10:28, mga tao na huwag mo nang i-judge silang marumi o di malinis. Yan ay sagot ni Pedro sa kanyang pangitain sa Sige. Diyos. Nasagot ang tanong. Salamat. Next question ko, ano naman yung sinisimbolo dito sa ang mga ibon sa langit? Nagsisimbolo rin sa tao. So, ang paa, tao, yung 4 na may paa, ibon sa langit, tao din. Tao din. So, ano naman yung sinisimbolo dito, next question ko, sa magpatay ka at kumain, yung magpatay. Okay, very good question yan. Yan ay nagsisimbolo na sirain ang prejudice sa Hudyo at hindi Hudyo. Nasagot ang tanong. So, ano naman yung sinisimbolo sa kumain? Yung kumain, yun ay simbolo na tinatawag na hikayatin mo ang mga hindi Hudyo pumasok sa pananampalataya ni Pedro. Sagot ang tanong. So, ang sinisimbolo ng kumain ay hikayatin. Hikayatin. Yung sunod, yung sunod kong tanong, ano naman yung sinisimbolo dito ng sinabi ng Diyos na ang nalinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi? Gawa 10:28, sabi ni Pedro, yun ay nagsisimbolo sa mga taong hindi Hudyo. Nasagot ang tanong. So, ang tanong ko, mali ba ang Diyos na sabihin na huwag mong ipalagay na marumi ang nalinis na ng Diyos? Ayon sa vision na may kahulugan, hindi siya mali. Kung literal siya, mali ka. Hindi siya mali. Vision niya na. Sige, hindi siya mali kasi vision. Okay, sige, narinig salamat. yan. Hindi ko madadaya yan. Dito sa magitan ng vision.
Dito sa Genesis 9:3, sabi dito, every creature that lives and moves will be food for you. Naniniwala ka ba dito? Ang paniniwala ko diyan, yan ay paghalin tulad sa mga halaman. Huwag mo putulin ang talata, bro, ha, kasi creatures din yan ng Diyos eh. Gumagalaw din yan eh. Tumutubo yan, nagbibigay pa yan ng mga bunga. Gumagalaw sila. Nasagot ang tanong. Salamat. Tama ito. So, yung creature ba ito, kumakain ka? Ano? Prutas. Yung binabanggit dito? Ayun yan sa doon sa Genesis chapter. Para sa iyo yung prutas ay creature. Ginawa ng Diyos yun eh. Sige, salamat. Gumagalaw din yung mansanas, apple? Yung ugat, tumutubo yun. Tumutubo nga eh. Gumagalaw. Sige, salamat. Sigot ang tanong nga. Ang dali lang mga tanong mo eh. Ayun lang. Napakadali. Sige lang. Sabi dito, yung tanong ko, dito sa... Teka lang sabi dito sa Mateo 15, 17 hanggang 18. Sabi dito, Mateo 15, 17 to 18. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinumi? Ngunit ang lumabas sa bibig ay nanggagaling sa puso, iyan ay nagpaparumi sa tao. Tama ba ito? Na nagpaparumi sa tao, ang nagpaparumi sa tao hindi yung ang nagpaparumi sa tao ay yung lumalabas sa bibig. Okay. Ayon sa talata, wag mo sirain ang talata, ha. Buong kapitulo. Hindi, yung tanong ko tama ba ito? Hindi, sumasagot pa ako. Kung ang sagot ko ito, paghuhugas ng kamay, narumihan ng kamay, tama. Pero kung baboy, mali. Sagot. Tanong. Okay, next question. 5 minutes. Sabi dito, next na tanong ko, dito sa Mark 7:19, pinabangkit mo to kanina. Nang sinabi na ang sabi dito, sapagkat hindi pumasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at tumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito ay nalinis niya ang lahat ng pagkain. Tama ba ito na ang sa salitang ito ay nalinis niya ang lahat ng pagkain? Tama ito, hindi? Okay, sasagot ko, ha. Pareho yan doon sa Matthew 15. Ang narumihan dyan, kamay. Pero ay isasagot ko dito yung sinabi ng footnote ninyo. Hindi, sabi ko lahat ng pagkain hindi kamay. Hindi, sumasagot pa ako. Itinuturing na di malinis sa karinang baboy, mga islang walang kaliskis, hindi dapat kainin mga ito. Ang kinain dyan, isinapay at narumihan ng kamay. Nasagot ang tanong. Pag sinabi bang lahat ng pagkain, hindi kasama doon ang ibang pagkain? Kung sinabing lahat ng pagkain malinis. Kasi hudyo dito eh. At ang narumihan naman ang kamay, hindi naman ang pagkain. Kasi ang pagkain, tinapay naman ayon sa next question. Animation ni... masagot pa ako eh. Sige. Dito sa yung Pedro Calungsod Animation Bible, ang narumihan kamay, ang tinapay, kinain nila. Nasagot ng tanong. Yung sunod na tanong, sabi dito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Ano yung nilinis niya dito? Ang nilinis niya dito, pagkain. Food. Ang baboy, hindi pagkain. So, nasagot ang tanong. Ano yung example mo dito sa nilinis? Yung kwan dyan, yung kinain la dyan, actual, ayon dito sa inyong Biblia na Pedro Calungsod Animation Bible, is tinapay. Nasagot ang tanong. Tinapay. Ibig sabihin ba ang tinapay ay marumi noon? Ang narumihan, kung marumi ang pag-uusapan, ayon sa konteksto, huwag ka lumayo kasi gumagawa ka ng version ng Marcos 7, ang kamay. Sagot ang kamay. So, kumakain ka ng kamay? Hindi ka, mali ka. Wala akong sinabing kumain ng kamay. Sabi mo kasi, ang nilinis dito ang kamay. Sabi dito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Ibig bang sabihin, ang kamay yung binabanggit na pagkain dito? Ay, saan ang tanong mo? Dito sa size? Sa city? Dyan pa din. Mark 7:19 yan. 19. Sabihin, basahin ko, papalo up ito. Okay. Sapagkat hindi sa puso ito pumasok. Sagot lang. Saan ba dito? Okay. Sabi mo kasi, yung nilinis dito, yung kamay.
sabi dito sa talata, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Ibig bang sabihin Madaling dito tanong. yung pagkain, Sasagutin kita. yun yung kamay? Sasagutin kita. Sige, sagot. Sasagutin Sige, kita. sagot. Ah. Sagot. Ang narumihan, ang kamay, nakahawak ng tinapay, narumihan na rin. Sagot ang tanong. Kamay, narumihan eh. Hawakan mo yung tinapay. Last 2 minutes. Narumihan. Next question. Pero hindi baboy yun. Sagot. Next question ako. Sabi dito sa Hebreo 13:9, sabi dito, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain, ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Naniniwala ka ba na ang mga utos tungkol sa pagkain, sabi dito, ay natamong walang pakinabang? Tama ba ito? Yung walang pakinabang utos sa pagkain? Oo. Oo. Tama ba? Ano tanong? Yung tanong ko, sabi sa Hebreo 13:19, sabi dito, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain, ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Naniniwala ka ba dito na ang utos tungkol sa pagkain ay wala namang natamong pakinabang? Okay, out of context kasi mag-isip putol eh. Ito sagot ha. Ito sagot. 9. Last 1 Huwag minute. kayong padala sa iba't ibang bagong aral. Ang grasya ang magpapatibay. Ito'y tungkol sa ceremonial food. 11 ang sagot. Alam niyo na sa labas ng kampo sinusunog ang mga handog para sa kasalanan at ang dugoy dinadala naman sa punong pare sa banal na lugar. Gayon din naman kinakailangang magtiisiso sa labas ng lungsod at pabanalin niya ang bayan sa pamagitan ng sarili niyang dugo. So ito ay nagsimbolo sa pagkain ng pare kapag sila ay nag-aalay dati ng tupa para sa kasalanan nila na walang silbi yun dahil sa kamatayan ni Kristo. Ngunit ang kalusugan natin ay mananatiling mahalaga sa harap ng Diyos sapagkat i-judge ka sa huling araw. Sunod na tanong, ayon dito sa unang Korinto 10:25, lahat ng ipinagbili sa pamilihan ay kanin ninyo. Naniniwala ka ba dito? Okay, ayon dito sa Greek, ang pamilihan diyan ay makilon. Sa Hebrew na dictionary, ang makilon ay sheep market. Nasagot ng tanong. Sheep, pwede kainin. Nasagot Okay, ng tanong. time. Kasi ang issue dito ay alay eh. Okay, Naka-alay maraming kasi salamat. dito. Tapos na ang 10 minutong pagtatanong. So ngayon naman, dadako tayo sa conclusion. So, yung negative side natin na si Bogiger, ikaw yung mauna sa pagbibigay ng conclusion. 5 minutes. Okay, conclusion. Mga kapatid, una sa lahat, nagkaroon tayo ng magandang banding, no? Na sa debate, may respeto. Ito yung gusto ko na smooth ang ating galawan sa debate. Sa katunggali ko naman ay kino-congrats ko na siya na lumaban rin siya sa wakas. Kasi ako maghamon ako dahil alam mo gusto ko lang magkaroon ng ma-sharpened yung ating doktrina ba. Hindi naman away hanap natin eh. Ang atin lang dito yung kung talagang 1 kayo sa isa, may tanong kayo, pumila kayo. Magkaroon tayo ng maginong diskusyon. Meron naman tayong mga maraming bala na mga bersikulo eh. Pwede natin tong gamitin sa pag-share. Kung talagang mali kami, pagpatuloy kayo dyan. At least may nabasa ako na nandyan ang hatol, darating ang Diyos na may karwahe. Tinanggap niya yun. Mangyayari sa future yun. Dapat matakot na tayo sa Diyos. At alam natin, even medical, no, mga doktor nandidiri sa baboy. Even ang moderator natin nandidiri sa baboy yan. Yun, no? Di talaga maganda kainin ng baboy. Maraming malat din sa buhay dyan, namatay sa baboy kasi hindi Adventist ang aking mga mahal sa buhay. No? Dati ako ay isang Katoliko. Na humaling din ako yan kasi Katoliko ako eh. Wala akong alam sa katotohanan. Nagkaroon ako ng tinatawag na yung UTI. Bata pa ako kasi mahilig ko kumain ng sampay na. Yung dinuguan is nandun pala ang pinakamaruming bahagi ng katawan ng baboy. Yung dugo niya, napakadumi pala nun. At mga kapatid, sa ating katunggali, ikaw rin ay mag-isip. No? Ako, nag-iisip din ako. Meron din akong pinag-iisipan. Kasi hindi man lang baboy ang issue natin sa mundong ito. Meron din tayong pangit na ugali. Meron din tayong mga kasalanan. No?
Hindi lang baboy ang focus. Pero ang baboy kasi nagbibigay yan sa atin ng masamang kalusugan. No? Sinabi doon na ang bawat Kristiyano, sinabi ng Biblia ninyo, Mr. Rasya, kailangan makinig ang mga Kristiyano tungkol sa mga bagay na ito, ang kalusugan at ang kalinisan, na huwag kayong kumain ng karne ng baboy. No? Marcos City, baboy doon ay bawal. So, na-debunk ang kanyang mga stand. No? Marcos City, Mateo 15, ginamit pa niya. Gumamit pa siya ng ano yon? Timoteo, Lamangkati, tinanong ko siya, wala pala siyang alam doon. Dapat alam mo ang Greek doon bago ka sumabak sa laban, Mr. Rasya. Dapat mabasa doon, koiros. Kasi ang Greek word sa baboy, koiros. At doon din, sa Gawajis, wala kang mababasang baboy doon. Kasi ang Greek doon ang tinanggihan ni Pedro koinon kai akatartos. Ang ginawa ng mga Katoliko, naggawa sila ng bagong version, The Voice. Close and open parenthesis, tama ba yan? Nakahulay. Huwag niyong dagdagan ang salita na nakasulat, no? Dinagdagan, para mamuntos lang ba? That's why, no, kung tunay ikaw na bayan ng Diyos, kung ikaw ay tunay na guro ng katotohanan, ang sinabi doon sa Ezekiel 44:23, ituro mo sa iyong bayan ang malinis at ang marumi. Anong pinagkaiba sa kanila? Sabi doon sa Ezekiel 22, versikulo 25 hanggang 28, na sinabi doon, sinuway ng mga pari at sinalaula ang aking mga banal na bagay. Hindi nila itinuro ang pagkaiba sa karaniwan at kabanalan. At hindi nila tinuro ang pinagkaiba sa marumi at di malinis at malinis at di malinis. Sila ay parang mga asong gubat. Nako mga kapatid, matindi ang sinabi ng Diyos. No, anong sabi doon ni Pedro? Hindi siya kakain. Makinig kay Pedro kasi walang sinabi ang Diyos, nagkamali siya. Yung sinabi niyang matanong kanina is napakasimple na lang tanong. Medyo naubusan na ito ng tanong Ang dali lang ng sagot, doon lang sa 28. Dapat si Pedro kayo makinig kasi si Pedro ginawa niyong unang Santo Papa. Wala ba kayong tiwala sa Santo Papa ninyo? Ginawa niyong Santo Papa si Pedro Pero sinabi mo, Mr. Rasya, ngayong gabing ito, si Pedro ay hindi magandang halimbawa. Patay ka. Time. Wala sinabi doon. Time. Okay, maraming salamat. God bless. Thank you. So, 5 minutes din ulit para sa ating affirmative yung conclusion. Rasya? Sige na, marami ding salamat sa ating kaibigang si Gilier. Actually, true na noon pa ay naghamon ang ating kaibigan. At yun nga, pinahunlakan natin. At sana nga, maging consistent siya dito na makipag-usap ng mahinahon kasi napapansin ng iba na itong si Gilier hindi mahinahon makipag-diskusyon. So, hindi maganda yung kinalabasan. So, sana magtuloy-tuloy. Yung kaibigan natin nalilito dahil binabanggit niya yung parang yung mga madumi as in yung mga merong mga biological madumi. Actually yung pinag-uusapan natin dito is spiritual. Merong mga sinasabi niya mga baboy na merong mga mikrobyo ganun. Pero meron din naman sa isda. Yung kapatid ko isang aquaculture, merong mga bulate din. Meron ding madudumi, kumakain din ang mga isda ng mga madudumi. So pasintabi sa mga kumakain dyan. So yun nga, hindi natin pinag-uusapan dito yung biological na karumihan or yung ganun kasi maraming pagkain yan na madumi din na like isda, sila kumakain yan pero meron mga madudumi dyan. So ang pinag-uusapan natin dito ay spiritual. So napaka maling isipin na binabanggit pa niya yung mga biological na yung mga bakterya na meron sa baboy. So uulitin ko yung unang sinabi ko doon sa intro ko na sabi doon ay sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. Sana itong mga SDA nating kaibigan
wag nang humato sa atin na kumakain. Dahil sabi nga sa Roma 14, ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain. Kami yun. Sana kayo mga SDA, huwag kayong humatol sa amin. Dahil ang pagkain nga, sabi dito sa Hebrew 13:9, sabi dito, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang magpanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob. Ito pala yung pinaka-essential ng pagiging Kristiyano, yung kagandahang loob ng Diyos. Kaysa sa pamamagitan ng pasunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ito yung mga ginagawa ng mga SDA ngayon. Mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natatamang pakinabang. Walang natatamang pakinabang. Napakalinaw ng sinabi ni Jesus na lahat ng pagkain ay nalinis na. At sinabi, meron tayong example, si Pedro inutusan mismo ng Diyos na magpatay ka at kumain. At ano ang pinapakain ng Diyos kay Pedro? Lahat ng hayop na may 4 na paa. For sure, merong baboy doon. Hindi mababasa, true, pero dapat kasi gumamit din tayo ng konting logic din para maintindihan natin yung Biblia. Dahil hindi porket hindi mababasa, gaya ng Trinity. Yung kaibigan natin, actually yung Trinity is original yan sa Catholic, pero walang mababasa, pero naniniwala sila. So napaka-illogical ng ating kaibigan. Sabi dito, inutos mismo ng Diyos magpatay ka at kumain. Pero itong si Pedro, medyo hindi kumakain. Sabi niya, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay. Last 1 minute. At marumi at karumal-dumal. Ito yung sabi ng Diyos sa mga SDA at hindi kumakain. Ang nalinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Kaya Sir Gelier, sana ilagay mo to sa isip. Ang sabi ng Diyos mismo, di sabi ko, ang nalinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ito yung binabanggit ni Pedro na hindi siya kumakain. Ito yung pinapakita ng Diyos doon na merong lahat ng hayop na may 4 na paa. So napakalinaw yung ebidensya natin at patunayan natin na ang baboy ay pwedeng kainin sa bagong tipan sa panahon ng Kristiyano. At yun lang. Salamat at magandang gabi. Siya at saka si Giller, at maraming salamat sa Diyos na natapos ng maayos ang debate na sana. Tuloy-tuloy na ito, Giller, no? Na maggagawin nating formal ng lahat ng gagawin natin ay sa nakasulat, no? Let all things be done in decent and in order. So, salamat sa Diyos, salamat sa inyong dalawa. At dito po, officially, nagtatapos ang debating ito. So, nawa ay mayroong napulot na ng mga bagong aral at katwiran ng mga nakikinig. Sige po, salamat po sa inyo.